Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ako nga po pala si Brother Jonathan. Welcome po sa third episode ng Bible Insight. Sa nung nakaraan po, naibahagi ko sa inyo yung istorya ng isang babaeng nahuli sa akto ng pangangalan niya na makikita natin sa John chapter 8 verses 1 hanggang 11, kung saan iniharap ng mga grupo ng mga iskriba at mga pariseo sa ating Panginoon at iginigiit nila na dapat siyang hatulan ng pagbato hanggang sa mamatay ayon sa sinasabi ng kautusan ni Moises. Ngunit nalaman po natin doon nung nakaraan na kaya hindi po siya hinatulan ng Panginoon sa kabila ng kanyang pagiging guilty sa kanyang nagawang pagkakasala. Yun po ay dahil alam ng Panginoon na yung kanyang pagkakasala ay hindi po nararapat sa parusa na tinatawag na iskila o stoning. Sa halip, ang tamang parusa po ay yung tinatawag nating kenek o strangulation o pagsasakal. So, sa mga oras na ito, yun pa rin po yung ating aralin. Yung istorya ng isang babaeng nahuli sa pangangalan niya sa John chapter 8 verses 1 hanggang 11. Ngunit ang nais ko pong bigyang pansin dito ay yung sinasabi sa John chapter 8 verse 6. Sabi po sa English version, they were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. So bakit nga ba tinawag ng banal na kasulatan na isa pong trap o patibong? Ito pong ginawang pagtatanong ng mga grupo ng mga iskriba at mga pariseo sa ating Panginoon patungkol sa usapin na may kinalaman sa paglabag sa kautusan na tinatawag na pangalan niya. So para po maintindihan natin, dapat po nating i-consider yung dalawang bagay. Unang-una po, sa panahon ng ating Panginoon, ang mga Hudyo po ay nasa ilalim ng pananakop o kapangyarihan ng Roman government o Roman authorities. At ikalawa po, sa Jewish law, kapag mayroon pong anumang usapin na may kinalaman sa paglabag sa kautusan, yun po ay dinirinig lamang sa lugar na tinatawag na Chamber of Unstone at dapat nasa presensya ng kompletong members ng Jewish Sanhedrin o Jewish Council na mayroong bilang na 71 members kasama ang ating Panginoon. So mahalaga po na malaman natin ito para po malaman din natin kung ano ba yung posibleng maging dahilan kung sakaling nagbigay ang Panginoon ng hatol dito po sa usapin ng babaeng nahuli sa akto ng pangalan niya. Kung sakali po nagbigay ang Panginoon ng hatol, which is yung tinatawag nating kenek o strangulation, ito po ba ituturing na isang tamang paghatol? Hindi pa rin po. Bakit? Dahil gaya nga po na sinabi natin, ng anumang usapin, according to Jewish law, na may kinalaman po sa paglabag sa kautusan, ay dapat po na dinggin sa kalagitnaan ng 71 members ng Jewish Sanhedrin at dapat po doon sa lugar na tinatawag na Chamber of Unstone. At dahil po ang Panginoon ay wala po sa lugar na tinatawag na Chamber of Unstone at wala rin po siya sa kalagitnaan ng kumpletong 71 members of Jewish Sanhedrin, yung kanya pong posibleng gagawing paghatol ay ituturing pa rin po na paglabag sa kautusan. At yun po ay magsisilbing batayan para meron pong maibigay na akusasyon yung mga iskriba at mga pariseo laban po sa ating Panginoon sa kalagitnaan po ng Jewish Sanhedrin. At kung sakasakali pong magbigay ang Panginoon ng tamang hatol at yun po ay in-execute ng mga tao sa kanyang paligid, yun po ay i-consider pa rin na maling paghatol at against sa Roman
government. Bakit po? Kasi po walang kapangyarihan ang mga Hudyo na mag-execute ng anumang judgment kahit na po ito ay may kinalaman pa sa paglabag sa kanilang kautusan, dahil sila po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Roman government na siyang mayroong kapangyarihan na humatol dahil sila po ang nasa kapangyarihan. So ibig sabihin, kung ang Panginoon po ay nagbigay ng tamang hatol at yun po ay in-execute ng mga tao sa kanyang paligid, yun po ay i-consider na isang rebellion against the Roman government. At kapag ganun po ang nangyari, yung kamatayan po ng Panginoon ay mapapaaga po, at yung ibang bahagi ng banal na kasulatan na may kinalaman po sa kanyang kamatayan ay hindi niya po mabibigyan ng katuparan. Kaya po dito makikita natin na kahit napakinggan ng Panginoon yung sinasabi ng mga grupo ng iskriba at mga pariseyo na hatulan niya ng stone to death ito pong babaeng nahuli sa pangalo niya, o kahit na magbigay siya ng tamang judgment which is kenek o strangulation, yun pa rin po ay ituturing na against sa Jewish law and against sa Jewish government. Kaya po tinawag ng banal na kasulatan na yung ginawa ng mga iskriba at mga pariseyo ay isang trap sa ating Panginoon. So sana po naliwanagan tayong lahat sa mga oras na ito, at abangan po natin yung mga susunod pang videos na ilalabas dito lamang po sa Bible Insight. So muli, God bless us all, and to God be all the glory.